GG! Okay, so let's start. The first problem, meron tayong beam, 6 meters ang haba, and it is being supported, meaning yung reactions ay dadalhin ng mga rods na AB and yung BC, or CD rather. So AB and CD. Given sa atin yung area ni AB, 10 mm squared, and yung area naman ni CD ay 15 mm squared. So, gusto nating malaman yung intensity. So, ano yung value or maximum value ng W? Although hindi explicitly na sinabi na maximum value ng W ang pinapahanap, so automatic yan kasi ayaw nating lumagpas yung stress na na-experience ng AB and CD sa 300 kilopascal. So, ang goal natin, the stress at rod AB and CD should not exceed 300 kilopascal. So we can say na yung allowable stress natin, okay, maximum stress for both rods is 300 kilopascal, or yung kilopascal that is also equivalent to kilonewton per square meter. So yan ang maximum stress. And we are also given yung mga area. Yung area ng rod AB is 10 millimeters squared, and for CD is 15 millimeter squared. So my stress, my area. So knowing this information, we can check or we can solve agad kung ano yung forces na maximum for both AB and CD. So from the formula, stress is equal to force over area. Diba? So ano yung W? Para hindi ma-exceed yung stress. So, solve muna natin yung maximum force or maximum allowable force. Okay? Ito yung force na hanggang dun lang yung kayang dalhin ng rods natin. So, kapag sumobra doon, iti mag-feel or masisira yung ating material. So, manipulate natin to so that force yung naka-isolate. Multiply natin both side by A. Then you will have force is equal to the stress times area. You have the area, you have the stress given. So check natin, ano ba yung force sa AB? So we will be using the stress na allowable for AB, which is yung 300 kilonewton per square meter. Multiply natin sa area ng AB, which is 10 square millimeters. Okay? Pero dahil, kung papansinin mo, naka-mm yung unit natin for area and square meter for the stress. Conflicting. So, convert natin yung mm. Okay, si mm. Gawin nating naka-meters. So, 1 meter is equal to 1,000 mm. You have to square this one kasi nga yung units is conflicting. Naka 2 dimension yung area, yung length is 1 dimensional. So, you have to square. Then, this is around 3 times 10 raised to negative 3 kilonewton. So, may scientific notation and hindi yan yung best way para i-describe yung force na to kasi naka-scientific. Kung gagawin mong decimal yan, 0.003. So, imbis na kilonewton, gawin nating naka-newton. Marunong naman siguro, diba? Times 1,000. Okay? So, 3 newton. Okay, so 3 times 10 raised to negative 3 kilonewton is equivalent to 3 newton. So, anong implication dito? So, ibig sabihin, hindi dapat lumagpas ng 3 newton yung force sa AB. Okay, that's the maximum force. So, meaning, kapag naglagay tayo ng W dito, kung ano mang value yan, it should not exceed, o yung reaction sa AB should not exceed 3 newton. Yun lang yun. Yun lang yung gusto natin mangyari dito. Basta bawal siya lumagpas ng 3 newton.
Pero hindi pa tapos dyan kasi meron pang CD. So, kunin mo rin yung para sa CD. Hindi na natin ilalagay ang units. Kaya diretso na tayo. Basta naka-Newton ang result niyan. So, 300 times 15. 15 yung area. Right? Tapos yung conversion. Then, times natin sa 1,000 para naka-Newton. So, this is 4.5 Newton. So, para sa force CD, bawal naman siya lumagpas ng 4.5 Newton. So, once nag-apply tayo ng W, bawal lumagpas yung CD, yung makukuha mong resultant force. Kay CD sa 4.5 Newton. So, doon iikot yung analysis natin. As long as hindi sumobra yung forces sa BA and CD, okay tayo doon. So, dapat yung makuha mong W, kapag naglagay ka ng number dyan, kumuha ka ng reaction, hindi lalagpas sa dalawang to. Okay, paano natin gagawin yon? So, baka mako-confuse ka, sir, dalawa to, paano ang gagawin ko? Sabay ba naming ilalagay yan? Hindi. So, in real life, hindi sabay na nangyayari or mag-o-occur itong scenario na to sa system. What do we mean by that? Is that this force, yung 3 Newton or yung 4.5, isa lang yung mag-o-occur dyan, one at a time. Unang-unang dahilan, magkaiba ng area. Diba? So, yun din ang dahilan kung bakit magkaiba yung value kasi nga magkaiba yung area. 3 at 4.5. And yung load. Yung isang load, by observation, we can see na si W or yung ating loading is not balance. Yung part na to, sa right, mas mabigat ang dala, obviously. So, merong certain part, or specifically si CD, mas mabigat yung dadalhin niya kumpara kay AB. Diba? So, doon pa lang sa scenario na yun or sa thought na yun, sure tayo na, okay, hindi sabay. Merong mauuna na ma-reach yung maximum load. Okay? Either si AB, mauunang ma-reach yung 3 Newton, or si CD, mauunang ma-reach ang 4.5 Newton. So, bakit isa lang ang kailangan? So, imagine, na-reach na ni AB yung 3 Newton. Ano ang mangyayari kapag lumagpas na sa 3 Newton ang dala ni AB? Yes, mapuputol na yan or masisira na. And once nasira na to, naputol na, wala nang kwenta yung buong system natin kasi putol na nasira na So, wala nang sense yung pag-a-analyze. So, we are analyzing with a thought na okay pa, parehas pa siyang nakakabit. So, kapag may naputol lang na isa dyan, so wala na. So, now, ang gagawin natin, iti-test natin both of these loadings. And then, i-check natin kung ano yung W para hindi na magpas sa mga loads na to yung na-experience ng material. So, let's say ito yung ating free body diagram, which is, ito na rin naman yan, yung figure. You have the load W. Tagilid. Paano ba? Yeah. Ayan. W. This is your load W. Then, we have the reactions. Okay? So, red yan. These are in tension. Or, kung ba pataas. 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 Okay? So, you have the force sa CD and the force sa AB. Okay? So, sa kabilang side, yung AB. Sa kabilang side, yung CD. So, vertical lang yan kasi rad. Kung babalikan mo sa unang chapter, sa mga reactions, for cables, for rods, kung ano yung direction ng link na yon, nandoon yung direction ng force. So, patayo yung link, patayo yung reaction. So, baka isipin mo, sir, di ba dapat may horizontal force pa? Yes, meron doon sa dulo, sa pin. Pero dito, wala. So, free to na mag-sway, side sway. Okay lang. Pero, wala naman kasing force na magtutulak pagilid, tama? Puro pababa yung force. So, it doesn't really matter kung walang horizontal reaction. Kung walang magre-resist ng horizontal force. And hindi rin siya yung concern sa problem. So, itong vertical lang yung concern natin. So, balik tayo doon sa sinasabi natin na isa lang yung mag-o-occur. Either mag-fail si AB
Kasi sumobra sa 3 Newton ang load or si CD sumobra sa 4.5. Now, assume natin na si AB yung mag-feel. So, set natin siya as 3 Newton. Okay? So, ito yung maximum. Kapag 3 Newton yung dala ni AB, ito na yung maximum. More than that, and mag-feel na yung material. So, if force AB is 3 Newton, ano kaya si W? Yun ang tanong. So, kung papansinin mo, kung may value na si force AB, we only have two unknowns, yung W and yung force sa CD. And think of it this way, kapag nag-summation tayo ng moment sa C, ano mangyayari dito? Nag-summation ka ng moment dito. Di ba makakancel na tong force CD? Kasi 0 ang distance. Then, you'll have W as only unknown. Di ba? Let's do that. Pag ganun, is equal to pag ganun. Okay? So, clockwise, yung 3 Newton, ito, pag ganun, pag ganun, clockwise, so you have 3 Newton, then yung length ng beam, 6 meters. So, times 6 meters. And that is equivalent to counterclockwise, yung load na W. So, recall natin, ito ay distributed load. Di ba area? Yes, area. So, anong area niyan? 1/2 times yung base, 6 meters, times yung height, yung W. Yun na yung height. Siguro naman familiar na tayo sa mukha ng ganitong loadings. So, yung W, yan yung magnitude ng force, ng height. And yung distance, kasi moment. So, nasaan yun? Ito yung resultant. And dahil triangle yan, and dito tayo nagmo-moment sa may buka, this distance is equal sa 1/3 ng 6. And on the other side, you will have 2/3 times 6. Okay? So, from C, the distance is 1/3 of 6 meters. And from observation, makikita mo na pwede nating i-cancel yung 6, right? Cancel mo yun. Simplify natin. We will have 3 Newton is equal to 1/2 times yung 1/3, and 1/2 times 1/3, yes, 1/6. Lagyan na natin. 1/6 times 6 meters times W. And yes, pwede mo i-cancel yung 6. Ang matitira, 3 Newton times or is equal to 1 meter times W. So, W lang ang kailangan natin, di ba? So, divide natin both side by 1 meter. Yan. And finally, meron ka ng W. So, W is equal to 3 Newton per meter. Anong implication? As long as yung W natin is equal or less than sa 3 Newton per meter, yung force natin sa EB is hindi lalagpas ng 3 Newton. Diba? Kasi itong W na to, saan galing? Nung nag-moment tayo sa C, and inassume natin na yung force AB ay 3 Newton. So, as long as yung W mo mas mababa sa 3, okay ka. Walang mangyayaring masama. Pero hindi pa yan ang sagot. Kasi, tandaan mo, kailangan mo pang i-check kung pasok siya sa force CD. So, pwede mo yung makita by summation of forces vertical. So, kung gusto mong i-try, you can do it on your own kasi hindi yun ang gagawin ko. Pero, just to check, pwede mong i-check. Diba? Pwede ka mag-summation ng forces vertical. And you will see na lalagpas siya sa 4.5. Diba? Sabi natin, bawal lumagpas sa 4.5 yung force CD. Okay, you will see that. Anyways, punta tayo dun sa isa. I-check naman natin, what if yung force CD yung unang mag-fail? So, i-check natin, instead na ito yung i-consider natin, si force AB, na siya yung mauuna, i-consider natin si force CD na mauuna siyang masira. So, sa kanya natin ilalagay yung 4.5. Basically, siya yung i-consider natin, what if? What if yung W i-base natin kay force CD? Okay, let's do that. So, drawing natin. Ito. And 1/3 ng 6. Okay? So,
Instead na si force AB yung lagyan natin ng value, let's do it on force CD. So, 4.5 Newton. So, ganun ulit. Pero ngayon, kay A na tayo magmo-moment. Dito na. Okay? Kasi nga, may value tayo ng CD. Kung nag-moment ka kay A, edi W lang yung ano. May masasolve ka. Okay? Let's do summation ng moment at A. So, you have counterclockwise is equal to clockwise moments. So, yung counter about A is yung force CD na 4.5 times yung distance na 6. Hindi ko ilalagay ang unit, so automatic yan. Ganito rin, Newton per meter din. And siguro naman familiar na kayo na kapag distributed load, ang units is yung force over length. Newton per meter, pounds per foot, kilonewton per meter, makikita niyo yan. So, ang clockwise naman na moments about A is yung load na W. So, yung area niya, yung resultant, 1/2 times W times 6, and yung distance ay 2/3 times 6. Okay? So, 2/3 galing A. We can cancel yung 6, right? Then, yung 2/3 tapos yung 1/2 yung 2 doon, pwede mong i-cancel. Ang matitira, so 4.5 is equal to 6/3 W. Simplify natin, you will have 4.5 times 3/6. Or kahit i-shift solve mo na, okay lang. Pero mas okay na, gets mo yung algebra. So, W is 2.25 Newton per meter. So, sir, dalawa pa ang W. Pero, again, ang pinapahanap sa atin, ano yung W para hindi mag-exceed ang stress sa bawat rod sa 300. So, isa lang ang pinapahanap dyan. Kaya, isa lang yung sagot. Isa lang talaga. So, kapag dalawa ang nilagay mo, although, technically, okay pa naman, may point, may tama, but, the thing is, hindi mo nagigets kung ano yung pinapahanap sa problem. So, isa lang. So, alin sa dalawa? Sa 3 and sa 2.25? Yung 2.25. Okay? Kasi imagine mo, kapag ang W mo ay 2.25, ang force sa CD ay 4.5. Okay? And kapag yung W mo ay 2.25, obviously, or yung force sa AB, less than yan sa 3. Diba 3 lang yung maximum sa AB? Nakuha natin na para maging 3 yan, yung force sa AB, dapat 3 Newton per meter yung W mo. Mas mababa yung 2.25 sa 3. So, obviously, mas mababa yung lalabas dito sa force AB. So, safe ka. On the other hand, kapag 3 ang ginamit mo, sure tayong lalampas yan sa force CD. Bakit? Kasi nga, 2.25 lang yung kailangan natin para ma-reach yung force na 4.5 Newton. So, the answer for this one is the lower, yung 2.25 Newton per meter. Okay? So, I hope that is clear. So, yun lang. Yun lang yan. So, for this problem, sabi dito, mayroon tayong joint na sinasubject by this axial force na 6 kilopounds. Ang pinapakuha lang naman sa atin dito ay yung normal stresses. Okay, normal stresses nung alin? Nung AB and nung BC. So, sa view na to, si AB at BC, flat lang, di ba? Kasi 2D, naka 2D. But we know that since sinabi sa problem na yung member na to ay 1.5 inch thick, what does it mean? Diba? So, in isometric view, meron pang ganun dun, which is 1.5 inch thick. And yun yung gagamitin natin para sa area. Diba? So, pinapakuha ay stress sa AB and stress sa BC. So, we can start with the areas. So, hindi naman required unahin to. Pero pwede na natin gawin kasi alam mo na. Ano yung area ng AB? Nasaan ba si AB? Ito. Diba? So, kung iisipin mo, ang thickness ng AB, ito yon 1.5 inch. As shown sa figure, 1.5. How about the width? Yung thickness na 1.5, yan yung hindi mo makikita. Yan yung pag ganun na 1.5. So, kung gagawin mo yung area, ito yung area niya. So,
another 1.5 inch, which is a rectangular. Diba? You have the area. May area ka na agad. So, 1.5 squared. Inch squared. Okay? Then, yung area naman para kay BC, nasaan ito? So, wala pang angle na involved dito ha. Kasi, as you can see, ito yung length. Yung binigay na dimension sa'yo na 4.5, siya mismo yung length. So, kung ito-drawing natin yung area na to, so ito ay AB. Para kay BC, ito yon nakahiga. Pahigain natin. Ayan. This is 4.5. Okay? Tapos may lapad. Pag ganun, 1.5 din. Kasi same naman na wood to. So, kung anong thickness ni AB, yun din ang thickness ni BC. So, yung area, 1.5 times 4.5. Okay, so kung okay na kayo sa part na to, alam nyo na kung paano siya kunin, then that's great. Okay, so okay na pala tayo sa area. So, probably, dito ka nalilito sa force. Ano po ang pinapakuha? So, normal stress. Average normal stress. So, in essence, ang definition ni normal stress, siya yung stress normal or perpendicular to the surface. So, kung ang surface na AB ay nakatayo, ito yung orientation, nakaganon. Diba? Ito, nakatayo. So, ano yung perpendicular sa kanya? Di horizontal. Diba? Si BC, ano yung orientation ng area? Nakatagilid. Nakaganon. Yan. So, ano dapat yung kanyang normal stress or normal force? Perpendicular. Dapat nakaganon. Diba? Ibig sabihin, kailangan natin kunin itong dalawang force na to. That's how strema works. Kung may area ka na, mayroon ka ng, alam mo yung area na yon, ano yung dinedefine ng area na yon, and ano yung pinapakuha sa'yo, shear ba or normal, you have to find kung ano yung force na perpendicular or parallel doon. So, normal ang kailangan natin, perpendicular. So, ito na nga. So, saan galing tong dalawang force na to? Kay 6 kilopounds. Siya lang naman yung in-apply na load dyan. So, we can draw a free body diagram out of this knowledge. So, this is your 6 kilopounds. So, lagay natin 6 kilopounds. Sabi dyan, ang member ay smooth. So, what does it mean to be smooth? Kapag smooth po yung member, wala siyang resistance parallel. Diba yung pag nag-i-slide tayo sa mga slides, kapag smooth siya, walang shear basically. Yun ang gustong i-point nun. Walang shear, wala tayong force parallel sa surface natin. Walang resistance sa part na yon. Ang ibig sabihin, ang meron lang dyan is yung normal force nga. So, para pasimplihin ang bagay-bagay, ang pwede mong gawin, mag-drawing ka ng reaction. So, meron tayong reaction dito. Ano ang sabi sa reaction? Reaction are always perpendicular sa surface natin. So, kung ito yung surface mo, naka-incline, so yung reaction, pag ganun. I believe nabanggit ko na ito nung unang topic. So, kapag patayo, di pa ganun si reaction, always perpendicular. Pasimplihin na natin. So, kung ano yung direction ng normal force, yun na yung, nandun na yung direction ni reaction. And equal na lagi, or equal na sa part na to, si normal force, kay reaction. So, kung mag-drawing tayo ng free body diagram, you will have this. Ito na yung force kay BC. And this one, yung horizontal, ito na yung force kay AB. So, kung titingnan mo, parang familiar to. Di ba ganito yung nangyayari sa method of joints? Yes, ganun talaga. Yan talaga yung mangyayari sa problem na to. Magme-method of joints ka para ma-solve si AB and si force BC. And then, pag na-solve mo na yung dalawa, di-divide mo yung area. Tapos, ang problema natin. So, si 6 kilopounds, syempre kailangan natin i-define yung angle. Si 6 kilopounds, siya ay
at 60 degrees with respect to the horizontal. How about BC? Sabi doon, itong inclination natin, okay, so pakita natin. Ito yung inclination, ito si B, ito si C, right? Okay? So itong force BC na to, pag ganun yan. So hopefully hindi na kayo nakakonfuse bakit siya pababa. Same concept dun sa law ni Newton na if there's an action, there's an equal and opposite reaction. So kung i-consider mo itong particular object na to, siya ay pataas. Pero kapag tiningnan mo siya sa perspective ni BC, anong ginagawa niya? Tinutulak niya yan pababa. So anyways, ang importante dito is angle. Yun ang goal natin makuha. If this is 20 degrees, ano yung angle ni BC? So hindi ko alam kung automatic na to sa inyo sa point na to. But force BC will have an angle of 20 degrees with respect to the vertical. So, ibig sabihin, kapag meron tayong surface na naka-inclined, tapos given yung angle niya with respect to the horizontal, kapag naglagay tayo ng any object, or let's say force, na nag-act perpendicular sa surface na yon, magkakaroon siya ng angle with respect naman opposite sa kung saan naka-anchor yung angle ng surface. So, nasa horizontal yung BC, 20 degrees. Yung force, 20 degrees din, pero sa vertical naman. So, hindi ko alam kung automatic na yan. So, saan ba galing yung angle na to? Paano nangyari yan? So, if you look closely, ito yung ating angle, exage natin. Then, this is your 20 degrees with respect to the horizontal. Ito yung object. Right? And ito yung vertical. Ito yung vertical. Now, itong line na to, pwede natin i-extend. So, ipakita natin saan galing yung 20. Okay, so trigonometry to. So, kailangan nating makuha si trigonometry para pag nag-instructor nyo ulit ako next year, hindi ko na ituturo. So, saan galing? So, ito ay isang right triangle. Right? This is a right triangle. Itong angle na to, 90 degrees yan. So, hopefully, nakikita niyo yung pagiging 90 degrees niya kung bakit nangyari yan. Kasi nga perpendicular, di ba? So, this is 90 degrees. Then, ito, 90 degrees din. Kasi nga, straight line to. And this one, this is 90 degrees as well. Kasi naka-perpendicular. So, if this is, let's say this is theta, hindi natin sure kung ano siya. Okay? Ito ay theta. Kung alalahanin mo, sa trigonometry, meron tayong theorem na if this is an angle theta, itong nasa kabila, this is angle theta as well. Equal yung angle na yan. So, sana naaalala. So, ibig sabihin, ito ay theta din. Pag hindi mo naaalala to, patay tayo dyan. Ano yan? High school pa yan. So, balikan mo kung nakalimutan mo na. So, this is theta. Kung hindi mo tinatamad kang balikan, tanggapin mo na lang. So, kung theta yon, theta rin to. So, this is also 90 degrees. Right? Kasi right triangle yan. So, this is theta, this is theta. And alam mo na yung angle na to, ito ay, yes, siya ay 90 degrees. Okay? Ano po kaya itong angle na to? Ito. Ayan. So, kung pupuntahan mo yung triangle na to, sana nasusundan pa, mas maganda i-try mo to on your own. Ayan. So, if this is 20, this is 90, ano to? So, yung buong triangle na to, ito ay 180 degrees. Tama? Yung sum ng interior angles. Tinanggal mo na yung 90, minus 90. So, itong dalawang to, yan ay 90 degrees na lang in total. Ibig sabihin, this angle right here, this is 90 minus 20. Right? This is 70. Alam natin na itong dalawang to,
pag pinag-add mo, ito. This one. This one. Di ba nakaganon to? Nakaganon. Yung dalawang to, 90 degrees din. Itong kabila, 70 na. Diba? 70 na yan eh. May karugtong yan sa other side, diba? Ito yung theta. 70 na to. Pag pinagsama sila, 90 din. Then this angle, this must be 20 degrees as well. So, automatic ngayon, ito na, nakita mo na, equal yan. Laging equal. So, kung ito ay theta, ito ay 20, yung kabila, 20. So, hence, yun yun. Kaya 20 din yun. So, ito at ito, yan na yun. So, ito na rin yun. Yan. So, automatic yan. So, hopefully, next time, pag nakita niyo yung similar scenario, maging automatic na sa inyo yung angle. Wag niyo na masyadong pahirapan yung sarili. You can derive the concept using trigonometry. Pero I'm hoping na maging automatic na siya sa atin. So, ako naman naging automatic to sa akin, 4th year na ako. So, you're actually early kung maging automatic na siya sa'yo ngayon. Kasi medyo late na yan ang time ko. Kasi wala nagtuturo sa amin. So, this is 20 degrees. And mapapadali niyan ang buhay mo kung gets mo na agad kasi alam mo na ito ay 20 degrees. Diba? So, ang dali na. Mag-method of joints na lang tayo. So, summation tayo ng forces. Anong uunahin? Vertical. Para makuha natin agad si BC. So, up is equal to down. You will have 6 sine 60. Vertical component ng 6 is equal to, so, baliktad yung aking, pababa yung 6. We will have FBC cosine 20. So, hopefully, hindi na tayo nalilito. So, naka-cosine tayo kasi naka-anchor sa y-axis yung ating angle. So, kapag naka-anchor sa horizontal, yung opposite nun, yun yung vertical. So, pag naka-anchor sa vertical, yung adjacent naman niya, siya yung vertical. So, galing yan sa cosine. Diba? Ano si cosine? Adjacent over hypotenuse. So, ano yung hypotenuse? Siya na yung force. Ano yung adjacent? Siya yung component. So, ano yung adjacent ng 20? Diba when we say adjacent, katabi. Diba? So, ano katabi niya? Diba? Yung nakatayo. So, kaya cosine. Okay? When we say sine, opposite. So, ano yung opposite? Yung horizontal naman. So, hopefully, hindi na malito doon. So, you will have force BC agad-agad. May sagot na tayo kay force BC. So, 6 sine 60 over cosine 20. So, pag may concept kayong hindi malinaw, huwag kayong mag-hesitate na itanong. So, you only have one chance. And actually, ito yung chance nyo para mahabol yung mga backlogs natin sa fundamentals. Okay, so you will have 5.5296 kilopounds. Okay, you want to store that sa kahit anong letter kasi gagamitin mo mamaya. Then, solve for force AP. Summation, force horizontal naman tayo. Pag ganun, is equal to pag ganun. Okay? You will have force AB, siya yung horizontal, papuntang right. Papuntang left, itong horizontal components ng 6 and ng force BC. So, 6 cosine 60 plus force BC sine 20. Okay? So, you will have force AB equal to, kasi may force BC ka na, 5.5296. Okay? So, 6 cosine 60 plus FBC sine 20. So, 4.89. 4.8912 keeps. Now, you have the two forces, force AB and force BC. Meron ka ng area for AB and BC. Pwede mo nang kunin yung normal stress. Okay? So, normal force yung dalawa. So, normal stress ang makukuha mo dito. So, stress for AB is force AB over area
ng AB. So that is, force AB is 4.89. And area ng AB is 1.5 squared. 1.5 squared. So, and so 2.17. 2.17 kilopounds per square inch or 2.17 KSI. So marami naman nakasama nito, nakasolve dito. But yes, this is your answer. Okay? Sana nakikita niya kung paano siya nakuha. Si BC naman, diretso na natin. It should be 5.5296 over 4.5 times 1.5, right? This is the area. Yeah. 1.5 times 4.5. So, it should be equal to 0.82 or 8192. So, 82 KSI. Diba? So, madali siya. Madali. Yan. So, hopefully, this is clear to us na susundan ang nangyayari. If not, then sana masundan. Magawa ng paraan na masundan kung paano nangyari yung mga bagay-bagay. So, meron tayong kamay na may dala siyang 5-pound na stone. And then, assumed to be smooth, yung Yomiru's H, siya ay nag-exert ng normal forces na FC and FA dito sa buto na to on the radius C, so meron dito, and doon sa ulna A. Okay? If the smallest cross-sectional area of the ligament B, so yung force B, hindi ko lang po nakikita niya, and diretso yan sa ligament B. Diba? Kasi dito siya lalabas So tatago siya doon, pupunta siya sa ligament. So yung smallest cross-sectional area ng ligament is 0.3. So may area na tayo agad ng B. So ano yung greatest tensile stress wherein yung ligament natin ay may experience niya? So wag na kayong ma-confuse kung bakit may greatest pang sinasabi dyan. Bakit may kailangang greatest? Well, automatic yan kasi yung smallest area ay 0.3. So the moment na ginamit mo yung 0.3 as area, greatest na yung makukuha mo doon. Kasi again, ano yung formula natin for stress? So yung stress para sa ligament is force ng ligament over area ng ligament B. So kapag lumiliit po si area, di ba? Hopefully nakikita mo yung nangyayari. Di ba? Kapag lumiliit si area, pagliit ni area, paglaki ng stress. Gagamitin natin yung smallest na area. Di automatic, greatest yung makukuha nating stress. And may area na tayo. 0.3. So ano na lang problema mo? Yung force. Saan mo kukunin yung force? Di galing dito sa mga loads. So baka confusing siya ngayon kasi may mga buto-buto. So i-drawing natin ang free body diagram. So nasaan po nag-act yung load? Mula dito, papunta doon, sa kamay. Which is perfectly horizontal. Okay? Horizontal yan. Walang binibigay na angle maliban sa angle ng loading. So ibig sabihin, yung buto, horizontal. So hopefully maiwasan nyo yung pag-overthink ng mga loads, ng bagay-bagay. So horizontal. Let's say, itong dulo, yung point G, siya yung dulo ng free body diagram natin. Yan. Tapos, itong point kung saan nag-axis C and A, tawagin nating, I don't know, let's say H. Okay? So, doon nag-axis C. Ito ang point na to. Note mo na si C and si FA, they are both acting at the same point. So, wag niyong i-overthink na, sir, parang hindi naman sila parehas ang pinag-act sa drawing. Okay, you don't have to overthink this one. This has to be. Kasi mahirap nang isolve yan kapag hindi. Pero kaya pa rin. But for this one, parehas yan sila ng point na pinag-act. Dito, sa connection, sa joint, kumbaga. So, this is your force. Force A, this is force C. Yeah. So, they are both acting at the joint kung saan yung H ay nakakonect
dito sa buto na to. So, hindi naman yun ang concern natin. Kasi ang concern natin ay si force B. Siya yung gusto nating ma-solve. So, nasaan siya? So, according to the figure, si force B, yung starting point ng force, let's say ito. Yan. This is force B. Siya ay nag-act, itong point na to, act at a distance 2 inches mula sa doon sa kung saan man nag-act yung FC and FA. Ito yan, 2 inches. Diba? And yung load na G, yung 5-pound stone, ilagay mo na din. Siyempre downward kasi weight yan. Laging pababa yan. 5 pounds. Ang distance naman niya mula dun sa joint ay 14 inch. So at this point, I believe nakikita mo na ang gagawin para makuha si force B. So si force B kasi meron siyang angle na 75 degrees with respect to the horizontal. Ayun. Kapag nag-moment tayo sa H, let's do that. Summation moment sa H. Let's say, pag ano, is equal to, pag ano. Okay? So you will have FC and FE makakancel na. Or wala silang distance with respect to H. So si force B and 5 pounds na lang yung meron. Diba? Tapos ang problema mo. Happy-happy tayo dito. So you will have 5 times 14 is equal to force B times 2. Pero dahil naka-incline yan, may horizontal, may vertical. So vertical ang lalabas kasi yung horizontal, di ba? Wala namang distance yun with respect to this point H. So yung patayo ang meron. Which is sine ng 75. Right? Sine. So yung FB, diretso na natin, yung force B natin, is 5 times 14 over 2 sine 75 to 36.2347 pounds. Okay? Store mo yan sa kung saan. Then, we have the force FB. Lagay mo na yan doon sa stress. So, stress sa B. So, 36.2347 over area 0.3. Wala na. Wala na to. Kung nandyan ka na. So, 120.78 PSI. Okay? That is your final answer. Yeah, so, madali lang siya. Kung nahihirapan, it's okay. You have lots of time on your hands. Kung wala man, di gawan ng paraan para magka-time. Diba? So, kung gusto nating 1 year na lang or 1 sem lang si Strema, di lahat ng kailangan mong matutunan, tapusin mo sa isang semester. Okay, so that's it. It's the answer for this item.